Isang magandang gabi mga kabarangay, Kuis Edge po. Teka, para ako nakatagala. Ayan. Isang magandang gabi po mga kabarangay at well actually maulan po, no? Nagbabadyang kulog pero sana po safe po tayo lahat. Pagbagay ang mga sitwasyon tulad na banggit natin, kailangan medyo alisto tayo. Ah, Mag-charge na ng mga kinakailangan i-charge sa mga gamit, lalo na mga kinakailangang mga gagamitin natin lampara, no? Pag sakasakali po na mag-brown out, at least meron tayong flashlight, no? Sa mga pagkakataong ito. At syempre, unang-una, siguro, bigay muna tayo ng ating mga inaabangang good news po, no? Para sa ating barangay, sa ginanap po kahapon, nagkaroon po ng Barangay Day, no? Ginanap po siya kahapon at meron ding awarding ceremonies ukol po dun sa uh, pa-contest ni Mayor Joy Belmonte sa buong mga sa lahat ng mga barangay sa Lungsod Quezon at natutuwa po. Ayun, natutuwa po tayong malaman at natin pong inabangan kagabi. Nag-first place po ang Barangay Greater Lagro sa kategorya na kontra gutom. First place. This is district-wide. Ibig sabihin po, ang mga nakasabayan natin po dyan, yung mga kapit-barangay natin sa District 5. First place po tayo. Congratulations, Cap Leo Gara and Council. Of course, sa pagtutok po sa mga ganitong klaseng programa na sustain at yung streak natin. Congratulations po. At dun sa mga lalo na sa mga staff po na talagang tumulong since day one on the said project or on the said program. At among all the barangays for the citywide naman po, sixth place tayo. Not bad. Ganda. Ganda yung pagkakaano nito. Kung mga nakanood man kayo o nakita nyo man yung mga clips, may poster, merong post doon na I think our barangay won an exact amount of 470,000 pesos. When I asked about doon, no, tungkol sa said winnings, meron yatang memorandum yan kung saan mo lang maaaring i-gamitin yung na nabanggit na panalo na ikwento sa akin kanina ni Secretary Kendi Tabones. So, ayun po, muli congratulations sa ating barangay sa pagkakataong ito. Well, habang wala pa po yung ating ilang mga kasama ngayon gabi at tuloy-tuloy lang po tayo muna sa ating mga balita sa loob at labas ng barangay. Ito ang Balitang Lagro ngayon. Simulan po muna natin sa balita mula sa isa sa mga tatlo na mga prominenteng mga nakapagbalita sa larangan ng dyaryo. Simulan muna natin sa Manila Bulletin. Ayon sa kanilang reporter na si Hannah Nicole, binanggit dito ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na siya ay pumirma ng isang ordinansa kung saan in-enhance ang mga incentives ng city referring to medium and large scale and large enterprises. Ayon sa Public Information Office ng naturang lungsod natin, ang inisyatibo para makatulong, no, sa economic growth of development sa ating komunidad. Ayan. Ayan. Ayun. Teka lang, Boyby. Bago mo galawin muna yan, tapusin lang natin itong balitaan natin. At ayun po, sabi nga ho dito sa balita ng Manila Bulletin, Ordinance Number SP 3296 Series of 2024 ay in-update na ang yung dating ordinansa na SP 2209 Series of 2023. Ayan. Ayan po, para ho medyo ganahan. At yung ating mga syempre usapan dito yung pagbabayad sa syempre ng buwis, no, yung mga pagkakataong 'yan. At dinagdag pa rito na the city government said that the new ordinance states that medium at saka large enterprises na may asset na lumalampas ng 15 million pesos, excluding yung land value, hindi kasama yung computational value, ay maaari daw mag-apply for a 2-year exemption from business. Uy, ito yun pala yun. Business tax, amusement tax, franchise tax, and real property tax on registered land and newly constructed buildings within the 2 years of registration. So parang ano yun yung ano doon, yung revision na yon. Ayun. Oo, for more information, check out yung Quezon City Government na FB page. Ayan.
At tuloy-tuloy lang ho tayo after Manila Bulletin. Check naman po tayo sa, ayan, The Philippine Star. Ayon sa The Philippine Star naman po, isa sa mga mukhang nagtatap sa surveys, yung ating idol rin po, Ben Tulfo, na kolumnista sa The Filipino Star ngayon. Meron yata ang magandang ranking, no? Kasi malapit na naman ang election. Next year na yata yan, kung di nagkakamali, 2025. Teka lang, para kay Ben Tulfo, pagiging totoo raw ay marahil isa sa mga dahilan kung bakit siya nangunguna sa isang senatorial survey na isinagawa recently lang, August 28 hanggang September 2. Kahapon, September 25, inanunsyo ng veteranong broadcast journalist na siya ay tatakbo bilang senator sa isang independent candidate. Ayun. Samantala, ang kanyang kapatid naman daw na si Erwin, yun ho yung ating congressman through ACE Act, CIS, ay kabilang sa senatorial lineup daw po ng ating kasalukuyang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng alyansa para sa Bagong Pilipinas sa 2025 na i-confirm na rito. So, good luck na lang po. Alam naman po natin at mga pagkakataong ito, syempre at the end of the day, kayo pa rin po ang makakapamili at makakakilatis. So, good luck na lang. Ayan. At lastly, sa Philippine Daily Inquirer, usapang sports po tayo. Nalulungkot ho ang Philippine Basketball Association sa nangyari ho sa isang promising player na si John Amores na involved sa di umanong shooting incident na pinapakita ho ngayon sa mga FB platform, no? Yung namaril siya at sumuko na nga ho kanina kasama niyang kanyang kapatid. At sa pagkakataong ito po, ang dami ho nagtatanong kasi kung hindi ho kayo sports fan, no? Si John Amores, I think that was last year, tama ba? Bago siya naging isang Northport na player, na-involved na rin ho ito sa isang, actually nabanto dahil sa basag ulo niya dun sa katunggali niya sa basketball, sa NCAA. NCAA yun. Tapos naban nga siya. Tapos nag-anger management siya. Tapos ng-anger management, ayun, napunta siya sa Northport na sayang yung pagkakataon ng batang ito. Pagkakataon na magbago. Kaso mukhang talagang ang hirap Talagang sadyang mahirap lang yata talaga yung mga nangyayaring ganun. Kaya nakakalungkot, no? Ayan. At yan po yung halos 3 minutong balitaan po sa loob at labas ng barangay. Bago tayo tumuloy sa ating paraffol. Ito yung mga nanood, no, Boy B, from last episode natin, no? Ayan, magandang gabi muna sa ato. Hi, Rosalina, kumusta na? Long time no see. Hello here, ayan. Ayana, magandang gabi rin, oo. Ay, Rosalina, yan yung mga sumali. Huwag kang wala. Next episode, kasali ka na ngayon dahil andiyan ka. Okay. May tanong lang ho si Rosalina ukol sa anong po yung nasa list ng October 2 sa second floor ng SSD buildings. Yan po yung nakalagay po sa FB page ng Quezon City Government, yung mga unclaimed na sa mga senior citizens po yan sa pagkakabasa ko. Oo, sa mga senior citizens. Ayun, Anivic Ekibal, magandang gabi po. Salamat sa pagkakataon. Alam ko medyo maulan ngayon. Pero salamat sa inyong pagsama pa rin po sa amin. Ayan. Ayun. So, pasensya na, hindi kami makapag-live ng paraffle. Ito yung from last week. So, kaklaruhin ko lang. At ang sponsor po para sa raffle na to, would like to thank Papa Glenn. Magtalas, Muknoy Pandesal will be raffling off 5 winners, Boy B, ng tig 30 pesos na pag naku, saktong-sakto bukas, dapat pa maulan. Ayan, anto. Ate Joanna de la Cruz. Ayan, ate, tumuro ko gawin na ubos from ko. Okay, mukhang nagpapalayout si Ate Joanna kay Yana. Ayun, ako, may mga update tayo sa ating mga viewers ngayon. Ang hirap daw sumakay sa Lagro Loob pag past 9. Oo nga po, totoo po yan. Kapag ganyan pagkakataon, talagang gagamit tayo ng tricycle na.
Ang tricycle, meron tayo sa taas. Oh, Ate Angie, magandang gabi po. Magandang gabi. Ayan. Salamat. Ingat sa biyahe, Kapepe. See you in a while. Hopefully makahabol ka. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo. Simulan na natin habang hindi pa maganda at medyo maganda pa panahon, Boy B. Pili tayo ng ating 5 winners ng Buknoy Pandesal, no? Ayan, natagpo 30 pesos. Ayan. Ayun yung makiklaim nyo yung bukas. Courtesy of Papa Glenn Magtalas. Maraming salamat po sa pagkakataon. Sino yung mga nagwagi? Abangan po natin. Charles Roma. Paano yan? O kahit kapamilya ni Papa Charles, mag-message na po sa akin. Parang Roma, nanakaw ng pandesal, no? O kahit o kamag-anak po ni Papa Charles kasi nasa bakasyonan to eh. Oh, congratulations, Brad. Oo. We got 4 more winners ng Buknoy Pandesal. Punta ko kayo alas 6, ha? Sabi ni Brad Glenn. Oo. Nanalo na naman. Ano ba to? Joanna Remilio. Dating Pandesal, hindi pa nakukuha. Ay, parang ayaw. Oo, congratulations. Nakakagulat ng mga to, ha? Oo. 3 more winners po. Oo. 3 more winners. Sino po yung susunod? Sino siya? Sino po yan? Aba, yung mga suki natin, yung pa rin, Michelle Oralio. Ito, so far, sa pagkakakilatis ko, parang ilang episodes lang nanalo to si Bob Michelle. No? Congrats, ha? Ay, shoutout nga pala sa Mapuyad family. Baka makakaligtaan ko. Of course, Boss Ben, Jaymar, pare. Ayan, o, mamaya, in a while, makakausap natin isa sa mga colleagues nyo sa BFP. Next, sino po siya? Sino yan? Oy! Sir O, Ricardo Orogo, nanalo po ng Buknoy Pandesal. 3 na yan, Boy B, no? So, 2 na lang ba? Tama ba ako? Oo, 2 na lang po. Sorry, I lost count. Oo. Sige po, sino po sunod? O, 5 na yon. 4 na. O, sige. Isa na lang pala. Sorry po, sorry. Isa na lang pala. Thank you, Brad. Oo. At ang huling nagwagi ng Pandesal, si Lenlen Jocaresa. Congratulations. So, suma total, yan po ang 5 mga nanalo po ng Buknoy Pandesal. Paalala lang po ni Buknoy, nagbubukas ho yan karaniwan 5:30. 6. Nauubos ho yan actually maaga-aga pa. Up to 7:30. So, kung may pagkakataon po, pwede nyo ipakita yung post, no? Na ipopost natin yung mga names ng mga winners. Oo. Sa pagkakataon, teka, malakas lang yata yung volume. Salamat. Congratulations sa mga nagwagi. Ayan. Alright. Ayun. Oo. Rinig naman ako, no, mga tol. Ayan. Salamat sa pagkakataong ito. At at this point, habang inaantabayan na natin ang ating guest ngayong gabi at para maibigay natin bakit medyo relevant siya, no? It's been a while, no, na nandiyan na ba? Oo, para yun magandang mapagkwentuhan din natin diyan. Ayan, sa pagkakataong ito si nais po nating guest ngayong gabi, Fire Officer 1, tama ba? Boss RJ Solis. Okay lang ba RJ na itawag ko sa sir? Ayan, andyan na ho ba si Boss RJ? Yes, sir. Magandang gabi po. Ayun, Boss RJ. Yes, di ko alam kung maalala mo ko, kasama ako sa seminar lang kanina. Yes, sir. Magandang gabi po, sir. Ayun, salamat Boss RJ sa pagkakataon nito at short notice ha. Maraming salamat. Oo. Yes, sir. Sa pagpapa-unlock. Yes, Oo. Thank you po. Actually, kaya po namin napag-isipang makapanayam ho kayo ngayong gabi dahil ho sa seminar ho kanina at para kako yung nakita ko kasi yung kahalagahan nung at least ma-inform yung ating mga kabarangay. Kasi akala ko nung una, sa totoo lang Brad, hindi ko akalain na alam mo yon yung mga basic knowledge na natin tungkol sa
yung firefighting ay hindi pala ganun lang, hindi ganun lang nung pinakita niyo yung actual. Oo, Opo. kaya nga kaya gusto sana namin ako makahingi sa inyo ng konti impormasyon. Pero bago po yan, Boss Yes, RJ, sir. ah Yes, sir. tanong ko lang po, ilang taon na ho kayong firefighter, sir? So ako po sa Bureau of Fire po, 5 years po in service as a Bureau of Fire Protection po, as a firefighter po. 5 years in service po. Ah, pero all this time, sir, diyan kayo sa Lagro Substation nakadestino? Yes, sir. Sa ating barangay, sir, Lagro Fire Station po. Dito po I ako see. naka-assign. Kasi maganda ako mapagkwentuhan nito dahil ang pinaka-target po ng seminar, mga kabarangay, at maganda si Sir RJ na rin ho makapagpaliwanag, yung tungkol ho sa buhayin muli yung fire brigade. Tama ba, sir? Opo, sir. Kasi po sa sa fire code po natin or RA 9514 po, mandated po na talaga na lahat po ng barangay is may fire brigade po. Kailangan po talaga lahat ng barangay is meron pong fire brigade. Tapos po yung fire brigade po is dapat tuturuan po ng Bureau of Fire Protection para makakuha po sila ng Certificate of Competency. Yun po yung Okay. gagamitin nila para maging isang fire brigade po. Ayun. So, sir, technically, yung tungkol po dyan sa pagkakataon na yan, yung mga tulad po nating ng inyong lingkod at kasama ilan natin nga kasama sa barangay kanina, Opo, sir. yung training na po yan, bagamat it's a short training, no? Kasi nga meron tayong, tulad bukas alam ko meron tayong simulation, no? Na gagawin sa Putod-Ladaan. Tama ako, Sir RJ, no? Yung Opo, mga sir. kasama natin. Yung Yes, pagkakaano nito, yung pagkakabuo nito, ito ay para kahit papaano, tama bang masabi, sir, para to legitimize yung mga actual na mga reports na natatanggap nila? Kasi nung ina-analyze ko yung pagkakabanggit, bakit importante ito, naisip ko lang, correct me if I'm wrong, karaniwan sa isang barangay, pag mayroong sunog, ang unang tinatakbuhan talaga ay yung ating barangay. Tama po ba? Opo, tama po. Kaya po nag-establish po tayo ng fire brigade para po in case na magkasunog sa barangay po natin, may re-responde po agad para po mabilis yung pag-responde. Bago dumating yung bombero na medyo naapula po kasi may mga fire brigade po tayong rumisponde agad. Yun po, Ayun. sir. Kaya yun po, tinitrain po natin yung mga ating CFAG or Community Fire Auxiliary Group para po sila po yung re-responde, unang first responder during fire incident po sa kanilang lugar. Kaya po, Ayun. tinitrain po natin sila. Yun, Sa mga kailangan kabarangay ang training para po mabigyan po sila ng Certificate of Competency na tinatawag. Ayun. Yung magbibigay po nun is sa Bureau of Fire. Para po sa certified po ng Bureau of Fire na competent yung mga sipag natin. Na maging isang fire brigade po. At saka kanina, sir, nung binubuo nga sa inyong seminar kanina na kinundak, nabanggit nyo rin, akala kasi namin parang ganun-ganun lang, report-report lang, no? Kasi meron kayong binuo na communications team, tulad Opo, na sa barangay na kung saan kasama po inyong lingkod. Tapos meron po tayong yung sa medical team, tapos meron tayo sa traffic. Oo, kasi naalala ko kanina, sir, nung binabanggit nga ho ng seminar, well, papatawid naman po tayo ron. Kinakailangan, more importantly, para mas smooth yung daloy, ang nakikita kong essentials po dyan, syempre habang inaantabayanan kayo, ma-secure na maayos yung ano, kasi ang laki ng truck nyo, sir, di ba? Kinakailangan yung pagdating po niya, oo. Yung mga congested area dito sa Barangay Lagro po, alam po natin na malilit yung kalsada po, di ba? So yun po, kailangan po natin ng mga kailangan magmando sa traffic para po mabilis ang pag-responde natin. I see. Sir, kasi sa pagkakataong nabanggit nga kanina, ilan sa nabanggit ninyong balakid o yung mga problema, paano po mag-responde? Yung tulad niyan, yung mga parking situations, no? Naikwento kanina, sir, eh. Opo, sir. So yun nga po yung isang issue or problem sa natin, sir, yung mga illegal parking. So yung barangay naman po natin, nagki-clearing po sila para pagsabihan po yung may mga ari ng sasakyan na maging aware sila sa pagparada po ng kanilang sasakyan po.
Kasi po during fire incident po, mahirap po talagang dumaan sa masiskip na kalsada. Yun po yung mga reason kung bakit medyo natatagalan yung pag-responde po sa insidente po. Yung kalsada na Ayun. maliliit kasi po may mga truck po tayong malalaki na hindi kasya po. Oo, sir, isa pa sa nakakwento nyo kasi yung nahaharangan yung pinagkukunan nyo ng tubig. Ano pong tawag dun, sir? Yung fire hydrant po. Fire hydrant. Ayun, sir. Oo. Opo. Yung iba po kasi hindi po aware na may fire hydrant doon, pinaparadahan ng sasakyan. Yun po yung pinagbabawal po. Oo. Sa lang po may fines po dapat yun na ipapataw pag nag-park ka doon. So yun po, kailangan po maging responsible po tayong citizen. Dapat alam po natin yung bawal na pagparkingan. Yun po, gaya po ng fire hydrant. Dapat open po yung palagi. Walang nakapark na sasakyan. Oo. Sir, matanong ko na rin lang naman kasi napansin namin, para lang sa kaalaman natin ka barangay, yung pwesto po ng Naglagro sa fire substation po, nasa 3 hari. Ngayon kasi may clamor before na lagyan ng mga humps. I think this is the reason bakit hindi po pwedeng lagyan. Dahil because of the fact na pag emergency, hindi mo po pwedeng ipigilan ang tulad ng truck. Tama po ba, sir? Opo, sir, pwede po yun. Pwede po yung maging isang hindrance yung mga humps. Pero naman po, okay naman po kasi kaya naman ng sir, may nagmamando naman po sa traffic. So, yung nga po, sa sipag po, dapat may sila, pre-planning para po yung halimbawa magkaroon ng sunog sa isang purok o sa isang street, alam na po namin kung saan yung pinakamalapit na daanan. Tapos sir, kasi nga nung yung proposal na muling buhayin yung fire brigade, yung sipag, sipag po. Yung nabanggit po kanina din po doon, kinakailangan magmula sa komunikasyon detalyado na yung maibibigay nung tumawag. Tama po ba, sir? Opo, para ma-relation nyo ng barangay na tama. Tama po ba? Opo, sir. Kaya nga po may may stream tayo na Barangay Greater Lagro tsaka through BFP and BFP Lagro. Meron po tayong good communication regarding po sa sa fire incident. Di ba po, halimbawa, nagkasunog dito sa street ng 3 hari. Meron po agad rumong respondent nagsasabi agad sa Bureau of Fire po. May bilis po yung response ng barangay po. Yes, sir. Ayun, oo. Kaya mabilis pero po sir, prior dito sa... okay. Pasensya na po. Natanong ko lang ko kasi yan dahil nakita ko naman po sa FB page, mga barangay may FB page po sila. Yung BFB NCR po ba yun? Lagro Fire Substation. Yes, sir. Yes, sir. Tapos andun din po yung contact number sila. Pero prior sa pagbubuhay muli ng brigade, sir, ang karaniwang contact nyo before ay through sa cellphone lang, no? Tsaka contact number nyo. Meron kayong hotline dun sa Lagro Substation, no? Yes, sir. So, meron po tayong hotline, sir, yung meron po tayong cellphone number. Ito po yung number, sir. Pwede kong i-dictate, sir. Sige, sir. Sige lang po. Lagro Fire Station, contact number po is 0976-164-3607. Okay. Then, telephone number is 864-76985. Yun po yung Ayun, mga kabarangay. Huwag kayong mag-alala, ipopostin po natin siya. Oo. Yes, sir. Oo, ipopostin po natin siya, mga kabarangay, in-announce si Sir RJ. Yung kanilang Facebook page, yung BFP NCR Quezon City Lagro Substation. Bakit po namin nasi-share po yan? Para ho kako sa mga, wag naman sana, no? At least maging handa po tayo. Ito ho yung mga contact numbers na binanggit po ni Sir RJ. Nakapost po rin sa FB page sila. 0976-164-3607 at yung telephone number 8647-6985. So, yes, sir, mas maganda ho, ma-share din po. Pwede niyo kayo i-add nyo siya. Add yung yung FB page po na to. At yes, sa tingin ko sir, isa sa ayun. Oo, Quezon City Lagro Substation. Ang yes, dito, importante rin, kaya din kinakailangan din karaniwan dumaan sa barangay para mas detalyado. Para sa akin, para kahit paano, bago pa man natin may report sa ating fire station, legit yung report. Tayo na mismo nakapag-assess para mahirap kasi yung yun po yung speaking of yung ganong klase pagkakataon. At least alam nyo pag galing sa barangay, legit yung report.
o yung Yes, sir. Yun po. pagtawag? Yung pinakamagandang paraan, sir, na gagawin. Oh. Sir, nakita ko sir na yung kaninang video kasi na pinakita nyo, Santa Monica po, no, na fire brigade. Tama po ba, Opo, sir? sir. Yes, sir. So, Yes, sir. sa kasalukuyan, sir, alam ko hindi lang kayo po, though ang parang pinaka-main area of responsibility nyo yung Barangay Greater Lagro. Pero of course, nag-extend po kayo sa neighboring ano po, no, districts. Tama po ba, sir? Depende po Yes, sa tawag. yes, sir. Sa Station 5 po, consistent, meron po kasi tayong AR na tinatawag, yung Area of Responsibility. Ah, So, ang ating area po is dito sa Barangay Greater Lagro, Santa Monica, Barangay Kaligayahan, Pasong Putik. Yung po yung mga area po natin na AOR. So, once na nagkaroon po dun ng sunog, matik po na re-responde po agad ang Lagro Fire Station, sir. oo. Kasi naalala ko, oo. Sige, sir. Sorry Yes. po. Sige. Ay, sorry. Yes, sir. Naputol ko kayo. Sir, susundutan ko lang po sana na nung naalala ko kasi nung nakaraan na nagkaroon ng sunog sa tapat ng Commonwealth Hospital. Kayo huwa tayo nag-respondo rin, ano? Yes, sir. Yung, Sa tabi po ng Petron. Yes, sir. ayun, yung isa pa yun. Petron pa yung katabi. Baka combustible material siya nandoon doon. Kaya Yes, sir. medyo nakakatakot. Oh. Malaking sunog Ayun. din yun, sir. Kaya nga. Agad Sir, kasi oo. may channeling po. Pag once na may tumawag na may nasusunog, sir, i-assess po agad ng natin ng ating engine commander or team leader po ng Lagro Fire Station kung magtatap po siya ng alarm. So pag once na nagtap po siya ng alarm, other station po magre-responde po 'yun. Sa isang alarma po, halimbawa first alarm, meron na pong 8 truck na nandoon, 6. Habang Okay. ng alarm, lalo pong dumadami yung truck, sir. Basta depende sa depende sa sa sunog, no? Tama po ba? Opo, sir. Yung Yes, alarm. sir. Depende po sa Halimbawa, kung sa factory sunog. yan, panigurado, marami-raming kinakailangan na responde. Na truck, sir. Yes, sir. Kailangan po i-assist ng ating mga key officer Oo, po sir, yun. which would lead me, sir, kasi kanina pinakita rin po yung iba't iba po. Oo. Sir RJ, kanina naipakita rin kanina during the seminar, yung patungkol po dun sa iba't iba pala mga fire extinguisher namin. All this time, akala ko isang kulay lang. Yung, Opo, sir. yung pula. Oo. Oo. Yes, sir. Tapos kasi may... Po siya ng klase. Oo. Kasi po, Tapos kasi... Sige, sir. Sige po. Sige. Sorry po. Yun nga po, Tatanong ko sana kasi... Ayun. Sige, sir. Pakikwento nga po, sir. Kasi meron kayo iba pala sa pang-industrial. Iba pa yung sa yung water base. Merong 4 yata yung nakita kong pinakita kanina eh. Opo, sir. Una po is dry chemical or yung red component po, yung ammonium phosphate po. So, ang laman po niya is powder form. So, pwede po siyang gamitin sa Class A, B, and C na fire. So, ano ba yung Class A? So, ito po yung it turns into ashes, yung madaling masunog gaya ng wood, paper. Pag B naman po, Class B, it is contents of liquid form, yung mga kerosene, alcohol, na pwedeng kumulo. Yung po yung niya. Then C sa energized current po. Pwede pong gamitin yung red na fire extinguisher. Then next fire extinguisher is the green. Yung green po or yung HCFC or hydrochlorofluorocarbon. So ito po is parang yung laman niya po is hindi po para siyang acetone na magandang gamitin sa mga equipment gaya ng mga computer kasi po yung karga niyon nagde-dissolve agad. Liquid form po siya na nagdi-dissolve agad. Madaling para sang acetone nag-evaporate agad yung kanyang chemical, sir. So yung isa po is the AFFF or aqueous film forming foam, sir. So ito po yung ginagamit para sa mga, for example, sir, nasusunog yung sa gasolinahan, ganun po. Para po ma-cover niya po agad yung medyo medyo malaki. Medyo nakakatakot yung gasolinahan na yung masusunog eh. Opo, sir, sa mga factory, ganun po, dapat yung AFFF po yung gamitin. Kasi po yun yung parang gaya po ng sinabi ni Sir Jake kanina, para sang shape. Pag in-spray mo, parang foam, magiging foam po. Kaya po madaling, may nasunog, madaling i-cover yung sunog, sir.
Yun po yung ginagamit, yung AFFF. Lalo na po sa mga factory, and yun po yung kailangan gamitin, sir. I see. Factory ng Tapos, mga, sir. yung may mga chemical. Sir, may nabanggit din kasi kanina sa seminar, sir. Meron kayong mga binibigay na life hacks eh. Halimbawa, sir, paki-confirm lang, sir. Halimbawa, sir, may nasunog na sasakyan. May binanggit si Sir Jake po ba yun? Mapo yan? Na po pwede carbonated drink ang gamitin para ipang spray. Yes, sir. Tama po ba, sir? Wala na po talagang choice. Wala, halimbawa po, sa lugar na yun, wala yung sasakyan na susunog, walang fire extinguisher na dala. If ever may available na yun, yung carbonated drink sa gaya ng soda, pwede pong alugin yun, tapos yun yung sa Then sabi po kanina na yung tubig na may sabon, pwede po yung gamitin. Yung alternate na sir, pag if ever walang fire extinguisher. Pero ang the most effective na dapat gamitin is fire extinguisher po. I see. Bali, sir, okay, maganda nga naitanong ko kasi yan. Kasi halimbawa, sir, no, kasi yung pinakita yung drill kanina, maganda nga mai-organize yan sa isang community tulad na sa atin, yung paano magtutulong-tulong para may apulay isang apoy, lalo na sa mga nasunugan. Natanong ko kanina kasi yun, dahil nagpakita tayo ng video during our live na parang may nakapila, parang rotation siya, nagbibigay ng mga balde. Tama ba, sir? Tapos paikot siya para buhos mo. Opo, sir. Natanong ko to sa isa sa mga, Yun po yung tinatawag, sir, na bucket relay. Na ano po, sir? Sorry. Bucket yung relay. Yung ginawa po natin is bucket relay po. Para po madaling... Bucket pala, sorry, bucket. Bucket relay, sir. Yes, sir. Okay. Yun po para pero madaling... Pero yung bucket ba na yun, sir, kinakailangan bang may sabon yan, sir? Hindi naman. Hindi naman, sir, basta po may stock po tayong tubig. Kaya nga po, sa OLP natin, halimbawa, pupunta kami sa Purpurok, tinitek po namin yung drum if may laman. Para in case po na magkasunog doon, at least, meron tayong first aid na gagawin, sir. May mga lamang tubig yung drum. So, yun nga po, di ba po, lagi po naman namin kayong, halimbawa, sir, nasa Barangay Glagro tayo. Pupunta kami sa, sa congested area, sa red zone na tinatawag, sir. Gaya ng putol na daan, Santa Cruzan, ganun po. Then titignan po namin kung may mga stock po na drum na may lamang tubig. So ayun po, gumagawa po kami ng seminar din. Pinapaalalahanan po namin yung mga residente doon na in case magkasunog, dapat may laman yung drum nyo. Para in case na magkasunog nga doon sa area, meron kayong gagawin. Siyempre may tubig doon. Pwede yung apulahin agad, sir. Para hindi na lumaki. I see. Sir RJ, matanong ko rin lang. Bukod sa pagbibigay ng mga pagre-responde, sir, ano ba mga pwede niyo maibigay na tips para makaiwas tayo sa sa sunog? Yan. Oo. Yun sir. So ang kadalasan po naman kasing cause ng sunog is yung electrical. So yung mga extension po. So yung extension po dapat wag po nating i-overload. So kaya nga po tinawag na extension para lang temporary, hindi permanent. So yun nga, sir. Then yung mga nagluluto sa naman, sir, kitchen, yung wag po nilang pabayaan yung niluluto nila. Tignan po nila agad. Tapos sa gasol, pagtapos po nilang gamitin. Karaniwan sa mga residente, tama po ba, sir, sa sabi na ang karaniwang nagiging... Sir, choppy, sir, choppy. Sir. Sorry. Sir, ayan, sir. Narinig niyo na ako, sir? Yan. Opo, sir. Okay na, sir. Oo. Okay na. Sir, nabanggit nyo kasi yung tungkol dun sa gas. Kailangan patayin yung tangke ng gasol, sir? Pagkatapos gamitin? Yes, sir. Yes po, sir. So, once na po may nag-leak po kasi, halimbawa po, na gabi, natutulog kayo. Once na may nag-leak po doon sa gasol, then may naka-switch na ilaw or may nakapatay na ilaw, tapos bigla niyong binuksan, mag-i-ignite po yung yung chemical nun. Pwede pong mag-spark, mag-cause ng fire. So kailangan po dapat laging nakasara, tapos hindi po siya confined. Yung mismong tangke ng gasol, sir,
dapat naka-ano siya, naka-open space. Hindi po siya nakalagay sa cabinet kasi po once na may nag-leak doon, yung kanyang chemical may ipon po doon at once na nag-ignite yun, pwede pong mag-cause ng fire, sir. Kailangan nating patayin. So, Sir, meron naman po DIY kung paano tignan yung hose, kung paano i-check kung may leak. So, kuha lang po kayo ng sponge na may sabon, then ipunas niyo po doon sa hose, sa valve. If may bumubula doon na nag-evaporate, yung po rinse nyo, may leak po yung hose or yung valve ng gasol. Kailangan pong palitan, sir. ayun. Lalo na kung hindi So, matalas ang pangamoy. Boss RJ, nabanggit mo kasi kinakailangan nasa open ang ano, tama ba? Hindi dapat nakatago sa loob ng aparador, parang ganon. opo sir, hindi po dapat nakatago. Mostly po dapat, hindi dapat. Kasi yun nga po yung sinabi ko kanina, once na may nag-leak doon, kasi po yung gasol po may ethyl mercaptan, yung mabahong amoy sir, kaya po ginawa yung gasol para in case na may leak, naamoy mo. Pag may naamoy kayong amoy gasol na, wag po tayo magsiswitch ng ilaw o kaya magpapatay ng ilaw kasi po pwedeng mag-cause ng fire po, mag-ignite yung yung chemical. Yung dapat po natin gawin is yung bintana at saka pinto. I-ventilate po natin. Mag-ventilate po tayo, buksan yung mga bintana, pinto para lumabas yung chemical na galing sa gasol, sir. Thank you, Boss RJ. Sir, matanong ko rin lang, sir. Sa tingin mo ba, sir, napaka isang importante rin na magkaroon ka ng kahit ng fire extinguisher sa bahay? Opo, sir, dapat to merong fire extinguisher po tayo sa bahay natin. Tsaka yung smoke detector po yung sabi namin kanina. Hindi po kami ahente ng smoke detector, pero yun nga po makakatulong yung smoke detector. Oo, sir. Barangay, nagpapaliwanag lang siya. Nasa inyo pa rin yun kung kukuha kayo. Pero napaka-practical kasi noon, di ba? At saka pa, pero sir, di ba kasi ang fire extinguisher, sir, ang alam ko, ang validity niya ba parang yearly? Hindi naman. Kasi nag-expire yan, di ba? Ano po yung re-condition po yung fire extinguisher. Teka, nawala po si boss. Sorry. Parang yung hose niya is may nag-brittle na, tumigas na yung chemical sa loob. Kailangan pong i-recondition, sir. Ayun. Kailangan Oo. Every year, yun. Tsaka every month, sir, check din po. Preventive maintenance po yung tawag, sir. I see. Oo. Yes, sir, ikaw, matanong naman usapang barangay boss. Sa tingin po ninyo bilang isang fire officer, ano ho sa tingin nyo ang dapat pang, dapat na, yung kulang pa sa ating barangay para, ano mo yun, medyo ma-strengthen o maano natin yung pagbuhay muli ng Barangay Fire Auxiliary Brigade. Yung parang ganun man yung tema na yun. Ano sa tingin nyo yung kulang pa natin, sir? Okay po, maganda pong tanong yan. So, yun nga po, kasasabi niyo lang po kanina na bubuhayin yung CFAG natin or Community Fire Auxiliary Group. So, maganda pong step sa barangay tsaka sa Greater Lagro. Kasi po maganda naman po yung communication po natin, di ba sir? Sa barangay tsaka sa barangay Greater Lagro. Yung mga barangay officials and mga communities, nakikipag-participate sila gaya po ng seminar kanina tsaka nandun po sila. Gusto po nilang matuto tsaka gusto po nilang matrain para maging isang sipag. So yun nga sir, at least sir meron emergency, meron agad tutugon sir na galing sa barangay. So maganda naman po yung samaan ng barangay Greater Lagro tsaka sa barangay sir, sa Lagro Fire Station sir. Well coordinated naman po. Ito sir, may share ko. Well coordinated. Sir RJ, may share ko lang. May naikwento lang yung isang kabarangay natin, si Yana, noong 1994, nung may tangke pa kami sa likod bahay, nung nasunugan yung likod ng bahay, ginawa ng mga kapitbahay ko dito noon, habang wala pa yung truck ng bombero, ay kumuha sa tangke namin ng tubig para pampapula ng apoy. Yun. Yes sir. Pwede yun sir. Yun yung mga mga first aid o kailangan nating sir. Yung maging tayo resourceful sir. Kung anong meron na pwedeng makapula sa apoy, gamitin po. Yes sir.
Sir RJ, matanong ko rin lang po. Kayo po, sa dami-dami ng maaaring pasukan, no, na, ano yun, na kung ngayon talaga, bakit nyo ho naisipan na maging isang fire officer, sir? Sa pagiging bombero, sir. Sa ano sir, syempre po Yes, sir. it's a profession sir na maging isang bombero. Hindi naman po madaling makapasok sa bombero. Meron po siyang minimum qualification na dapat gawin sir. Gaya po dapat ang bombero is college graduate and may mga second level eligibility po sir. Or board exam passer, civil service passer, may second level eligibility sir. Yung po yung mga minimum qualification para makapasok sa BFP. Then meron pong tinatawag na height. Kailangan po may halimbawa sa lalaki is kailangan 5'2" ang height mo, sa babae medyo nakalimutan ko na sir. Then dapat Hindi, okay lang, sir. Para at least may idea yung mga kabarangay natin. Sabi, maganda ka ako kasing, para sa akin, sir, hindi naman sa pagiging medyo tayo, maganda kasi medyo dignified yung role kasi nga, at saka meron bang may sense of responsibility ang dating. Para sa akin, sa mga trabaho tulad yan. Baka ako may mga nais mag-apply, boss, eh. Oo. Sir, may ano ba yan? May age requirement din yan, syempre. Yes sir, may age requirement po. Sa sa pagiging bombero dapat 21 years old and not more than 30 years old sir. Kailangan po 21 years old na bago mag-apply. Then hindi ka hanggang 30 lang po. 30 years old. Ay, yung huling tatanggapin. Oo. Pag 31 tsaka 35 na, meron na po siyang special eligibility gaya po ng marunong mag-drive ng truck. Halimbawa, 31 ka na, pwede ka pa rin mag-apply bilang BFP, pero dapat marunong kang mag-drive ng truck. May mga special skills na po siyang kailangan, sir. Parang hindi yata ganun kadali yung mag-drive ng truck. Pag iniisip ko palang, ay, si sir. Pero hindi naman po necessary na, sir, na kailangan kang marunong mag-drive ng truck. So, yun lang po yung halimbawa, 31 mo na, gusto pang pumasok bilang BFP, kailangan mo lang kumuha ng NC3 na marunong kang mag-drive ng truck, sir. Then, ano pa ba? Sir, yung NC3 ba yun ba sa TESDA? Opo, sir. Kukuha po ng H-waiver. H-waiver. Sa TESDA po yung NC3 na national certificate po na marunong kang mag-drive ng truck. Ng truck? Opo. I see. Oo. Then, sir, habang inaano nyo po yan, sir, matanong ko rin lang. Sir, sa mga na-experience nyo po sa pag-responde, sir, ano ba yung mga masasabi nyo medyo naisip nyo, ano ba naman to, tumutulong ka na lang, parang ganito pa yung sa'yo. Kasi alam naman natin yung, kung napapanood na, kung nanonood kayo ng news, no, pag ang isang reporter po, ang unang naitanong, yung nasusunugan, ang unang nilang nirereklamo, yung pagbagal lang pagdating ng truck. Yun yung mga karaniwang dyan, o kaya minsan napapaaway pa kayo, sir, di ba? Tama ba? Opo. So, yun nga po, yung mga hindrance po natin is yung congested na daan, mga traffic. Pero, although may ganun, sir, re-responde po ang ating kawani ng pamatay sunog, sir. Kailangan po natin rumesponde. Minimum of 5 minutes and maximum of 7 minutes dapat po nasa fire incident ka na. Kahit po traffic yan, gagawin po ng paraan ng bombero. Sa tulong po ng barangay, kasi naman po yung every barangay, may mga nagmamando po sa traffic. Tapos may nagtuturo po rin ng daan kung saan pinakamalapit para po makarating agad ng maaga sa fire incident, sir. So, pag may sunog, sir, yung mga traffic enforcer natin, ginaguide na po yung fire truck or yung driver kung saan yung mga pinakamainam na daan, sir. Kaya mabilis pong nakaka-responde kahit traffic, sir. Thank you, Boss RJ, sa pag-share niya. Ito, yung mga ilan nagtatanong lang sa atin. Actually, si Cecilia Mijares, sir. Ito, naikwento na ni Boss RJ to kanina lang. Yung tungkol daw sa mga type ng fire extinguisher yung kailangan. Nakakalam po para marami kasing fire extinguisher. Naipaliwanag na kanina ho yan, Ma'am Cecilia. May mga iba't ibang types. Pero kung sa pang-residential, sir, tama bang masabi na yung pula? No, yung pula na fire extinguisher? Wait lang, sir. Go ahead, sir, this 3-3 base. Sige lang, sir. Sige lang po. Yun, actual na to. Actual. Ayun.
Ay, 2-3. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Sorry, sir. Oh. Sorry. Hindi ba kasi baka bigla kayong mag-slide eh. Hindi yun lang. Ayun. Bigla yes, kayo. Tapos sir, tinatanong kasi nila rito kanina kung totoo ba yung Coke o yung naipaliwanag na rin po ito kanina na yung soft drinks ay isa rin hong life hack, no? Pwede nyo gawin po 'yan. Pwede rin pong gawin nyo 'yan kung may absent yung fire extinguisher. Tapos sir Andrew, may tanong dito. Sir, meron din daw po bang ibang department o roles ang bumbero katulad ng EMT? Sir, ano yung EMT, sir? Yes, sir. Meron po tayong EMT, sir, or yung EMS na tinatawag na sa bumbero, sir. So dito po yung Emergency Medical Services po. Nagre-responde po yung BFP, yung ating EMS during halimbawa may vehicular accident po sa daan. Pwede pong rumisponde ang BFP because yun nga po sa trabaho po ng BFP, yung mga crew ng EMS is professionally po na nurse po sila. Nurse by profession po sila. Kaya kayang-kaya po nilang rumisponde sa mga incident na gaya ng vehicular accident, mga anak. Kaya po nilang sir. I see. Yes, sir. Sir RJ, huling lang po, sir. Mayroon lang ako pahabol na tanong, sir. Sir, kasama rin ang BFP, sir, sa mga sir, di ba? Earthquake drill, ne? Tama po ba? Yes. Yes, sir. Kasama po. Kasi po magkasama po yung earthquake drill tsaka fire drill, sir. Di ba, alam naman po natin ang earthquake is a mother of all disaster. Kapag may earthquake, sigurado po yan, may sunog. Di ba, sir? Ayun. Di ba, sir? Kailangan kasama yan kasi yung earthquake nga po, hindi lang earthquake. May kasamang fire yan sigurado. Lilindol, matutumba yung mga poste, magkukos ng sunog. So, kailangan po alam ng ating constituent yung paano ba yung earthquake drill at saka fire drill, sir. Yes, sir. Salamat sir sa pagkakano. Kasi kanina sir, nag-witness tayo ng isang earthquake drill yata sa Lagro High School. May nakapansin na isang kabarangay natin na parang tila hindi yata siniseryoso ng mga estudyante yung drill. May iba nakapayong pa. Di ba dapat cover hold yun, yung nakaganto ka. Ngayon, nung pinalalabas yung mga estudyante, tapos kulang din ang koordinasyon yata dahil nung kino-cover po natin yan, na ikwento lang nung ating taga-BERT, yung Barangay Health Emergency Response Team, akala ng nila simulation lang, yung isinakay sa ambulansya. Abay, malaman-laman na ako namin, isa na ho palang actual na nahimatay na estudyante. Tapos, ang pa nito, yung ayon sa kakakwento ng BERT team, parang walang coordination din dahil since considered pa rin yata na minor yung nakasakay, dapat sinamahan agad ng advisor. At awa ng Diyos na nadala mo sa ospital. Kasi akala ng lahat kasi walang nagsasabi na akala nila simulation yan. Yung pala, totoo na pala nangyayari. Opo, sir. Halimbawa po ganun, may nagkulas po. Kailangan po talagang may halimbawa, lalo na po minor yung pasyente, kailangan po dapat may kasama siyang guardian. Sasama po siya sa ambulance, sir po. Para pag na-endorse na po sa ospital, yung guardian po, yung maiiwan dun sa ospital, sir. Ayun, thank you for clearing that up, sir. Actually, sinamahan naman eventually, napaliwanagan naman ng BERT. Pero kasi ang sa amin lang, nung ikwento kanina yan, dapat medyo well-coordinated dahil yung mga sitwasyon na to, wala nang take to yan, di ba? Kaya kailangan ngayon pa lang, medyo inaano mo na, siniseryoso. May mga napansin ka barangay kasi parang akala mo na masyal lang, alam mo yun, kaya importante yata sir, ma-retrain yata rin pati yung mga guro pagdating sa ganitong training Opo sir, kaya nga po every quarter nagko-conduct po ang ng NSED or National Simultaneous Earthquake Drill, sir, para ma-practice po talaga yung mga estudyante regarding sa earthquake. Para in case magkaroon ng lindol, alam po nila kung anong gagawin during earthquake, after, tsaka before earthquake, sir. Kailangan po alam nila kung tapos saan sir, ayun.
Tapos sir, para bang advisable rin ba sa isang paaralan na mag-create ng tulad ng ginagawa natin brigada sa barangay, magkaroon sila ng fire brigade sa loob ng eskwelahan, sir? Yes sir, meron po talaga silang fire brigade po sa eskwelahan. Meron po talagang safety officer po na tinatawag. So pag may safety officer po, pag may fire sa eskwelahan, meron po mga brigade din na magiging fire brigade po ng eskwelahan, sir. Either mga estudyante, guard, tsaka teacher po. Pwede po silang maging fire brigade, sir. Ayun. Isa eskwelahan po. Yes, sir. Tinitrain po din namin sila na tinuturuan din po namin sila kung paano gumamit ng fire extinguisher. Yun po, pumupunta po kami sa eskwelahan, nagtuturo din po kami ng fire safety seminar, sir. Para in case magkasunog sa isang school, alam po nila kung anong gagawin. Yes, sir. Ayun. Sige. Sir, salamat po. Tsaka natutuwa kami makita rin ako, ang ganda na ng improvement ng opisina nyo. Ay, yes, sir. Sir. Oo, salamat din ho. Kina akong PM Vargas. Balita ko, yun yung bagong tayong dyan sa may Tatlong Hari. Sir, baka... Sir. Anytime, sir. Ayun, ho. Maganda nga ako rin, no? Isang proposal rin kung may mga nanonood bang guro o principal ngayon sa atin. Siguro maganda imbis na palayuin nyo, papuntahin sa mga iba't ibang mga... Ilan ang viewers sa mga viewers natin, sa mga nanonood. Ay, hindi ko lang alam, sir, eh. Sir, i-share natin. Sir, baka meron kang gusto share natin to, sir. Sir, baka... Sir, may nagpapa-shoutout po kay Captain Leo Gara po ng Barangay Greater Lagro, tsaka kay Ma'am Candy. Then sa Hilltop COA President na si Ma'am Irene Cruz, sir. Sabi po ni SF4 Ben Mercado, ang aming engine commander, sir. Ay, boss, Mercado. Yes. Ayun. Po, siya po aming happy dito sa Lagro, sir. Ayun. Shoutout din nga pala, boss, kina sa Mapuyan family. Kina Mang Ben. Yan. Sina Sir Ben, sina J-Mark. Tsaka sina Jake. Tsaka nga pala, kay Sir Marlon Okis. Sir, magandang gabi. Magiting na delivery namin yung sir. Kaya pala ang hirap yung itulak sa basketball. Pambihira, nakita ko na bakit. Magaling manulak, sir. Kaya hindi tsaka yung training nyo kanina, boss. Hindi biro yun eh. Kahit ang lakas ng pressure, pambihira, inalalayan nyo pa yun, ha? Oo. Sobrang alalay nyo pa rin kanina, sir, eh. Oo. Sir, ano po, sir, ang may maaari nyo sir? Baka ako meron kayong nais na ibahagi sa ating mga... Kasi ako, tulad na banggit nyo, sa tingin ko, isang advice sa mga eskwelahan, lalo sa mga private schools, siguro pwede nyo idagdag sa itinerary kung mag-field trip kayo, punta kayo sa fire station, no? Para at least makita nyo yung actual na mga kaganapan doon. Oo. Yes, sir. Pwede po kayong pumasyal dito sa ating station, sir. Sama po yung mga bata. Opo. Open po yung ating station, sir, dito sa Lagro, sir. Ayan, sige, ayan sir. Gagawa kami, itaga mo sa Batoya, sir. Pupuntahan namin yan, i-broadcast namin yan. Ilalive natin yung nyo. Set tayo schedule. Punta kami mismo dyan para at least meron silang idea ano yung kasalukuyang estado ng Lagro Fire Substation dyan at saka yung mga equipment sa Salamat sa pagkamayaya, sir. Sir, meron po kayo nais i-share o ibahagi sa ating mga viewers mo ngayong gabi? Yun nga po, sir. So, kami po ang taga Bureau of Fire Protection, sir. Nandito lang po kami handang tumulong sa in case na may sakuna. So, ang Bureau of Fire Protection po hindi lang sa sunog nagre-responde, sir. Kahit yan sa mga natural disaster, sir. Gaya po ng lindol, sunog, flood, di pa po naman alam po natin na ang BFP po marami pong ginagawa yan. So, gaya po meron, halimbawa, nagkasunog, sir. May nagpapa-shoutout po si... Sige lang. Captain Lynn Villanueva Mercado, wife of our engine commander, sir. Yeah. Thank you, sir, sa panonood, sir. Sige. At saka, para sinisigurado lang ni engine commander Mercado na andito lang siya sa station, ha? Baka kung inisip nyo kung nasaan siya.
So kasi po ang mission po ng BFP sir is to prevent and suppress destructive fire, investigate its cause, enforce fire code and other related laws sir. Then response to man-made and natural disasters and other emergency. So sa prevention sir, nandiyan po tayo. 'Di ba sir, lagi pong pumupunta yung BFP, nagpapaalala sa community kung anong dapat gawin in case may Ah, sunog. Then, pag may sunog, tama. sir, nandiyan po agad ang BFP para apulahin ang apoy. Then, after maapula po ang apoy, meron po tayong mga well-trained na BFP na mag-iimbestiga kung ano po ang sanhi ng sunog. Then, sa Enforced Fire Code po, meron po tayong investigador ay fire inspector po na nag-a-assist ng mga establishment kung papasa po ba sila sa fire code, sir. I see, sir. Opo, sir. Yun. Tapos, rumiresponde po tayo sa anumang calamity, sir. Oo. Oo. Teto, may pa-shoutout lang pala, boss. Si Idol Marlon, okay. Marlon Nokis. Shoutout kay Ma'am Daisy Rosas, sa aming crew chief, na Snappy. Yun, no. Shoutout po kay Ma'am Daisy Rosales, yung aming crew chief. Sir. Rosales pala. Oh, Sir RJ, Yes, sir. may pahabol na tanong, sir, kasi nagtataka lang sila daw. Bakit daw pag fire prevention month, doon pa rin maraming sunog? Eh, di ba usually yung fire prevention nasa March o April, sir? Yes, sir. Di ba nga po kaya tinawag na fire prevention kasi March is summer. So doon po talaga nagti-trigger, mainit ang panahon. Kaya kailangan po during summer, sir. Because hindi lang po sa sir, hindi lang sa sir. Hindi lang po sa sa March. Whole year po kailangan po nating maging alerto, sir. Yes, sir. Sige sir. May happy birthday pa, sir. So, yun lang. Hindi lang dahil buwan lang ho ng fire prevention. Baka kasi iniisip na parang iba yung dating. Hindi ho. Talagang dahil nga summer, ay iba yung, yes, yung temperatura, no? Yes, sir. Tsaka yung iba, di ba pag summer, yung mga tao natin is nasa vacation. Minsan nakakalimutan nilang mapatayin yung kuryente, ganun po. Kaya yun, nagkukos ng sunog, sir. Yun, oo. Di ba nasa bakasyon tayo, nasarapan tayo sa pagbabakasyon, nakalimutan natin may naka-open pa lang appliances. Yun, sir. Nalasing tayo, yung mga upos ng sigarilyo na iwan sa sopa, nag-cause ng sunog, sir. Kasi, di ba, summer, family bonding. Yes, sir. Yun. Kaya importante nga. Salamat, sir, sa pagpapaliwanag. At least, medyo na-clarify na bakit ganun ng system. And with that, Sir RJ, maraming salamat sa pagkakataong, sir. Sir, baka may pahabol kayo na isbatiin, boss, bago tayo medyo tuloy magtapos. Siyempre, shoutout sa aking misis, sir, si Ma'am Mitch. Tsaka sa mga mga snapping kasama ko, sir, sa station, sir. Shoutout po. Ayan, salamat. Boss RJ, sir. Ayan. Salamat, sir. Salamat sa pagkakataong ito. At ayun, umulinawin kayong makakapanayam. Schedule po tayo para pangako sa barangay. Makita naman yung ating Lagro Fire Substation. Hopefully by October po. Salamat po sa pagkakataon, sir. At God bless po. Ingat po kayo lagi, sir. Thank you, sir, sa pag-guest po ngayong gabi, pagpapaliwanag. Yes, sir. In behalf po sa Bureau of Fire Protection, sir, it's an honor, sir, na maging isang guest. Thank you, sir. Thank you, boss. Yes, sir. Yung pangalan po ng Bureau of Fire Protection, sir. Salamat, sir. Yes, sir. Well represented naman, sir. Well represented. Thank you, boss RJ. Maraming salamat. Thank you. Okay, sir. Salamat. Ingat po kayo, sir. Sana may natutunan po ang ating viewers. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Yun. Snappy salute, boss. Thank you po. Thank you. Ayan. Thank you, sir. Thank you. Ayan, napakaganda naman ng ating kakwentuhan, Idol Marlon, God bless din, pare. Salamat sa pagkakataon, it's been a while na muli tayo nagkita at di na sa larangan ng basketball. At sa pagkakataon ito, mga katoto, abangan natin yung mga susunod na tulad ng pinangako, pasyala na
ilang mga ano dito, no? Importante rin malaman din mga barangay natin yung yan, tulad ng puntahan natin ho dyan, ma-schedule natin. At with that, mga kabarangay, mag-iiwan kami ng ating tanong tambay, para naman i-gamitin natin for raffle next week. Yan. At ang tanong natin po, ano ang nagpapainit sa iyo? Hashtag. Ano nagpapainit sa iyo? Hashtag Balitang Lagro, Balitang Lagro Live. Doon tayo ngayon pipili, Boy B, sa sa ating tanong ng tambay, ano nagpapainit sa iyo? Yan. Huwag kalimutan lagyan ng hashtag Balitang Lagro sa Balitang Lagro Live. Meron tayong muling paraffle. Next week, itong mga makukuha ho natin mga sasagot, next week po natin siya i-raffle. At standby po tayo kasi October, baka magbago uli kami, depende sa ating schedule. Ayan pipili tayo dyan, ipapost natin. At syempre, muli, maraming salamat sa pagkakataon, Boss RJ Solis, sa ating pong BFP Lagro Fire Substation. At congratulations muli sa ating barangay, of course, kay Boss Leo. Oo, Boss Leo Gara and kanyang konseho. Yung lalo na doon sa ating pagkakapanalo, talagang nakakatuwang malaman na kahit paano, hindi naman kahit paano talagang na-sustain natin yung programa at asahan ninyo na sa mga pagkakataong to, depending the title tayo, panigurado niyan. At salamat din po sa mga nanonood ng aming mga live broadcast. Of course, we'd like to invite you follow and subscribe sa aming YouTube channel po, Balitang Lagro. At kung hindi man po kayo nakanood ngayong gabi, ito po ay nasa YouTube channel namin later at ipopost po namin. Kaya in the meantime, on behalf of Kapepe, Dalisay, at saka si Boy B, nasa backstage, no? Ayan, teka lang. Ito na, may mga sumusulpot na. Mula kay isa sa mga ano natin to, so, yun. At thank you rin sa pagkakataong ito. Ayan. Sagot na tayo, sagot. Ayan, si Rosalina David. Ang nagpapainit sa akin yung mga taong judgmental, lalo na sa may mga special needs, we should respect them and dapat maging sensitive din tayo sa iba. Idagdag po ang mga pagtaas ng mga lahat ng, idagdag pa ang mga pagtaas ng bilihin. Bilihan ng tao na lang ang dito mataas. Ayun. O nga naman, no? Sa mga pagkakataong ito yung mga bagay na napapait ng ulo mo eh. Yung mga mag-a-announce ng rollback, tapos after na isang buwan, triple naman yung taas, no? Lalo na sa mga palengke, no? Yung hindi pare-pareho mga presyo. Oo. Kaya suportahan din natin yung ilang mga kabarangay natin na may mga simpleng negosyo, no? Tulad ng coffee break, yan. This Coffee, Our Blend. Ayan. Wisit ka ka, Pepe. Papasahin ko ba na to? Nagpapahir na ulo pag nakikita ko si Edge kasi ka-look-alike na si FPJ. Walang kaya ka. Para hindi ka counted, Ayan, yan. At saka doon sa mga winners po pala natin kanina, no? Sa pandesal ni Kabok Noy. Alas 6 po, alas 5:30 usually bukas alas 6 ng umaga po. Oo. Ayan. Boss Glenn, pupunta ho yung mga winners natin, oo. At with this, I would like to say good night everybody. See you next week. Balitaan po muli tayo. Salamat sa inyong patuloy na pagtakinig sa Balitang Lagro Live. Until next week po. Bye-bye. Parang too much po yung